Nakadaan ka na ba sa isa sa pinakamagandang kalsada sa Pilipinas? Isa rin ito sa pinakamataas. At isa sa pinakadelikadong kalsada, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito ang Baguio-Bontoc Road o mas kilala sa tawag na Halsema Highway. Kaya sa videong ito, samahan niyo akong muling lakbayin ang iconic na highway na ito sa Pilipinas. Mula sa bayan ng La Trinidad, Benguet sa Alapo Adventure Camp ay magmumotor tayo sa kahabaan ng kalsadahan ng Halsema patungo sa dating pinakamataas na highway system sa ating bansa hanggang marating natin ang 7,900 feet above sea level na summit ng Mount Olis sa bayan ng Atok, Benguet. Tingnan ninyo yung tanawin sa likod ko. Ito yung masasabi natin na abot tanawan langit. Kung nakikita ninyo mula doon sa pinakabangin, pataas yung fog. Yan o, hanggang doon sa taas ng bundok. So mula dito sa mismo pinakataas, kung sisilipin natin yung bangin dito sa Halsema Highway ay talagang nakakalula. Doon tayo. Good morning guys, good morning La Trinidad, Benguet. Pagkatapos po nating puntahan ang Asin Road at makarating po ng Baguio, andito na tayo ngayon sa La Trinidad. Dito na po tayo nakapag overnight stay sa Alapo Adventure Camp. So makikita ninyo, andito tayo sa loob ng tent. Dito tayo natulog. So dito po sa Alapo Adventure Camp, yung tent na marerent niyo for only 350 pesos. Meron na siyang foam, meron na siyang kumot, tapos may kasamang unan. So papakita ko sa inyo yung view sa labas kung gaano kaganda. Yan ang tanawin na makikita ninyo dito sa Alapo Adventure Camp. Sobrang daming pine trees na makikita nyo dito, nakapaikot sa mismong pinaka campsite. At dito matatanaw natin yung mga kabahayan sa kabundukan dito po sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Dito nga pala sa Alapo Adventure Camp, mayroong restaurant o tindahan na pwede ninyong bilan ng pagkain o inumin. At hindi lang tent ang available dito, meron din silang mga tipi hut. So ang tipi hut dito halagang 1,500 pesos, good for 2 to 3 packs na yon. So kung itatanong nyo naman po kung kumusta ang kuryente rito at makakapag-charge ba kayo ng mga gadget ninyo, yes, makakapag-charge po kayo dahil merong spot dito na kung saan pwede nating i-charge yung ating mga gadget. Yun lang, medyo malayo lang sa pwesto natin. So mula dito, andoon yung pwesto na pwede kayong mag-charge. So babantayan nyo na lang yung cellphone ninyo o kung ano man yung mga gadget na i-charge ninyo. Kung ang hanap ninyo yung ganitong tahimik na lugar, may re-recommend ako sa inyo itong Alapo Adventure Camp. Ito yung mga tent natin. Tapos yung motor natin nakapark doon. Ayun si Suki. Ayun yung motor ni Suki, yung tent niya. Tapos kagabi nag-bonfire kami. Ito yung pwesto kung saan pwede kayo mag-bonfire. Meron ditong table na kung saan dito pwede tayong pumesto para kumain. Ito yung in-order nating pagkain dito, bangsilog, daing na bangos na may itlog, tapos mayroong pipino, kamatis at fried rice. So bali itong bangsilog ay mabibili ninyo sa halagang 150 at nag-order din tayo ng chop suey sa halagang 150 pesos din. Good for 2 to 3 person na to. So sa halagang 40 pesos, makakabili na kayo dito ng barakong kape sa Alapo Adventure Camp. Napakasarap talaga ng kape dito sa Cordillera.
Okay, so pagkatapos nating mag-overnight stay dito sa Alapo Adventure Camp, ngayon ay magpapatuloy na yung biyahe natin. Patungo naman po tayo ngayon sa Atok Benguet. Marami kaming planong puntahan sa Atok Benguet dahil marami na rin ngayong mga tourist spot na kilala doon. Habang tayo ay papunta sa Atok Benguet, dadaan po tayo sa isa sa pinakamaganda at pinakadelikadong kalsada dito sa Pilipinas, at ito nga po ang Halsema Highway. So tara at sama po ulit kayo sa ating biyahe para ma-feel nyo din na parang kasama namin kayo. Let's go! Ito po yung dadaanan ninyo na kalsada dito papuntang Alapo Adventure Camp. So yung ambience dito para kayong nagpunta na rin sa Sagada. Mayroong part sa Sagada na ganito yung itsura, punong-puno ng pine trees. Kaya talagang ramdam na ramdam mo dito yung malamig na simoy ng hangin. So bali ang destination natin is Atok Benguet, at dito po tayo dinala ng mapa natin. Nadaanan natin itong tanyag na strawberry farm dito sa La Trinidad, Benguet. Pasok tayo, tingnan natin kung merong bunga yung strawberry dito. Pasyal ko muna kayo dito bago natin puntahan ang Atok Benguet. Try natin kung pwedeng makapasok ang motor. Dati kasi nakapasok tayo dito eh. Ah, yun, pwede naman pala. Yan oh, ang daming pwedeng mabili dito na pasalubong. Sobrang daming strawberry, tapos mga wine. Marami kayong pwedeng pagpilian, no? Dito po sa probinsya ng Benguet, pagdating po sa taniman ng mga strawberry, talagang ito yung pinakasikat, yung La Trinidad. Ito yung dinarayo ng maraming turista. Nakikita ko na may mga bunga ngayon, yung strawberry farm dito sa La Trinidad, at pwede kayong pumunta rito para mag strawberry picking. Tapos dito nyo makikita yung pinaka-statue ng malaking strawberry. Tapos nakasulat doon, "Welcome to Benguet State University Strawberry and Vegetable Farm." Dito po yan sa Barangay Betag, La Trinidad, Benguet. Time check 12:17 at dumadanas tayo ngayon ng traffic dito sa La Trinidad, Benguet. Ah, okay, ito pala yung pinaka Benguet Provincial Capital. Yan oh. Dito pala nakapwesto sa bayan ng La Trinidad. Ang laki din oh. Saka mataas yung akyat din oh, para makapunta ka rin sa taas. So pagkatapos nating dumaan sa traffic sa La Trinidad, Benguet, andito na tayo ngayon sa bahay naman ng Tublay. At papasok na tayo sa Halsema Highway. Ito po yung palatandaan na kayo po ay papasok na ng Halsema Highway pag nakita nyo tong National Tollgate Baguio-Bontoc Road. Ito ang Halsema Highway, isa sa pinakamataas na highway sa Pilipinas, na kilala sa mga nakamamanghang tanawin ng Cordillera Central Mountain Range sa hilagang bahagi ng bansa. Ang haba ng kalsadahang ito ay humigit kumulang sa 150 kilometers mula sa lungsod ng Baguio hanggang sa munisipalidad ng Bontoc sa lalawigan ng Mountain Province. Ang kalsada ay pinangalan kay Eusebius J. Halsema, isang Amerikanong inhinyero na may mahalagang papel sa pagtatayo nito noong panahon ng kolonyal na Amerikano. Dumadaan ito sa mga magagandang tanawin, mayayabong na kagubatan. Madalas, ginagamit ng mga manlalakbay ang Halsema Highway bilang ruta upang marating ang mga sikat na destinasyon sa rehiyon ng Cordillera, gaya ng Sagada at Banawe. Ang iconic highway na ito sa Pilipinas ay kilala sa matarik na bangin, matutulis na urbada, at hindi mahuhulaan na lagay ng panahon. Kaya tinagurian itong isa sa pinakadelikadong kalsada, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Yan, kung kayo po ay nagpaplano din na libutin ang ganda ng Atok Benguet at puntahan ang mga tourist spot dito,
Dito rin po ang magiging ruta ninyo. Dadaan po kayo ng Halsema Highway. Dito sa Halsema Highway, marami tayong makikita rito ng mga bahay kumpara doon sa mga ibang mountain pass na ating napupuntahan na halos talagang liblib. Puro bundok yung nakikita natin sa kabangin. Habang binabaybay ninyo yung bawat barangay at bayan na madadaanan nyo dito sa Halsema Highway, marami kayong makikita rito ng mga establishmento, mga kainan, mga coffee shop, yung mga palengke. Andito na tayo sa kilometer 20, Barangay Ambassador, Tublay, Benguet. Pangkaraniwan po ng mga motorista na ating nakakasabayan dito sa Halsema Highway is yung mga ganitong klaseng truck. Sila yung mga may dalang pataba ng kanilang gulay. Tapos makakasabay din kayo dito minsan isang truck na may mga dalang repolyo, yung mga anin nila, tapos dinadala sa Baguio o kaya sa La Trinidad. Pagkalipas ng ilang minuto na biyahe mula po sa La Trinidad, Benguet, narating na natin ang bayan ng Atok. Dito sa Atok, Benguet, mas mararamdaman ninyo yung malamig na panahon dahil pataas tayo ng pataas. Eto, may dadaanan tayo na malupit na kalsada, sobrang steep na ito, hairpin, para ka mag-U-turn na pababa. Tingnan nyo yung mga pine trees na dadaanan nyo dito. Wow, sarap sa mata. Ang ganda talaga dito sa Atok. Ang tataas ng mga kabundukan na makikita nyo dito, tapos punong-puno ng pine tree. Yung tipong andito ka pa lang sa kalsada ng Halsema Highway, talagang mag-i-enjoy ka na sa tanawin na makikita mo dito. Dahil andito na tayo sa Atok, Benguet, daan muna tayo dito sa isang kainan. Sabi ni Suki, masarap daw dito eh. Dami ng serving, masarap. Madami daw serving, saka masarap, sabi ni Suki. Ito po yung 66 Infantry Restaurant. Dito matatagpuan niya sa kilometer 26, Saddle, Atok, Benguet. So tikman natin yung pagkain nila dito para meron na rin kayong idea kung sakaling kayo ay pupunta rin sa destination natin. It's highly recommended. Ang sarap ng pagkain nila. At ang in-order nga po natin is yung ampalaya na may sahog na lechon kawali. Tapos yung in-order naman ni Suki is yung pusit. Ang sarap din ng kanin nila. At pangkaraniwan yung matitikman yung red rice dito po sa rehiyon ng Cordillera. Kaya po kung kayo ay dadaan din dito sa Halsema Highway at makaramdam ng gutom, doon na po kayo kumain sa may 66 Infantry Restaurant sa Saddle, Atok, Benguet. Ang plano po namin puntahan ni Suki dito sa Atok, Benguet ay yung Mount Olis. Tapos pwede na nating puntahan yung Sakura Farm. At syempre dahil andito na rin tayo sa Atok, Benguet at dinadaanan natin ang Halsema Highway, dadaan tayo sa pangalawa sa pinakamataas na highway system dito sa Pilipinas. Bigayan dito bro, ginagawa yung kalsada. So kaya pala hindi makatawid agad. At isa lang yung ginagamit na linya dahil nilagyan ng asfalto, pinatungan.
So hindi pa pwedeng padaanin tong isa dahil pinapatayo pa. Haba din pala. Andito na tayo sa part ng Halsema Highway na mas mararamdaman ninyo na mas malamig. Itong part na to, tuwing tayo ay madadaan dito, talagang ramdam natin yung lamig ng simoy ng hangin dito. Grabe yung kurbada talaga dito, no? Yung tipong kakaliko mo lang sa kaliwa. Ayan, diretsong konti, tapos tiligo na naman tayo. Ayan, no? Ito matulis. Wow, op. Yun, nakikita na natin yung ulap. Pababa na ng pababa. Tinatakpan na yung mga pine trees dito. Oh, grabe yung tanawin. Ganda talaga dito sa Halsema Highway. Panalong panalo talaga dito. Sulit na sulit ang ride nyo kapag kayo ay dadaan dito. Napahinto muna kami saglit sa kalsada na to dahil nag-enjoy talaga kami sa aming nakikita. Dahil unti-unti nang nababalot ng makapal na fog yung kalsada na dinadaanan natin. Kung nakikita ninyo mula doon sa pinakabangin, pataas yung fog. Yan o, hanggang doon sa taas ng bundok. So mula dito sa mismong pinakataas, kung sisilipin natin yung bangin dito sa Halsema Highway ay talagang nakakalula. Doon tayo dumaan kanina. Ganito na tayo kataas. At ngayon ay mahigit 3:00 na. Kaya ganito na yung nakikita nating tanawin sa Halsema. Mas pataas tayo ng pataas, mas marami tayong makikita rito na ganitong klaseng kalsada na makapalang fog. Sobrang lamig talaga dito sa bahagi ng kalsada na to sa Halsema Highway. So yung mga nakadaan na dito, sigurado alam na nila yan na kapag dumadaan na kayo sa parte ng kalsadang to, eh talagang mas ramdam ninyo yung lamig na nanonood sa inyong jacket. Dumadaan na tayo sa mas matataas na mga mountain pass, mga bato na kabundukan dito sa Halsema Highway. Yan, mas marami na tayo nakakasalubong ng mga sasakyan dito. Tapos dito meron tayong makikita na isang malaking bato. Sinlaki ng sasakyan, no? Nahulog doon sa taas. Ang laki nun, ah. Yun lang talaga yung masasabi mo sa mga ganitong mountain pass sa tuwing tayo ay dumadaan. Yung mag-enjoy ka sa napakagandang tanawin na makikita mo, mag-enjoy ka sa biyahe mo dahil nga zigzag yung kalsada. Pero yung nakabantang panganib, lalo na kapag masama ang panahon, yung paglaglag ng mga bato, yung mga landslide, no? Kaya iwasan po natin na dumaan sa mga ganitong mountain pass kapag po masama ang panahon. Ito yung isa sa paborito kong spot dito sa Halsema Highway. Sa tuwing dumadaan ako dito, talagang enjoy na enjoy ang mga mata ko sa nakikita kong magandang tanawin. Ayan o, tingnan nyo, ang tataas ng mga kabundukan. Grabe, ang ganda ng tanawin, no?
Pagkatapos nating daanan yung magandang spot, meron pa tayo dadaanan dito na isa din sa mga paborito kong dinadaanan at nakikita. Eto guys, oh. Wow. Tingnan nyo naman yung Malabatanes na ganda nung bahagi ng kalsada ng Halsema Highway, oh. Yung makikita natin yung mga naglalakihang bundok na bato, tapos yung mga pine trees. Natapatan lang natin na tuyo yung mga damo sa kabundukan, kaya kulay brown. Pero kung matatapatan nyo to na kulay green, mas maganda. Panalong panalo yung tanawin dito, oh. Ang ganda pa ng kalsada. Sulit na sulit ang ride nyo kapag ganito kaganda yung mga tanawin na nakikita ninyo, no? Kaya napakasarap pagmotor dito sa Cordillera, eh. Magandang tanawin, magandang klima. Tapos meron tayong dadaanan dito na merong dalawang bato sa pagitan. Yan, papasok sa gitna. Tapos dito naman yung mataas na mga steep road. Ang tarik nung pagkakakurba nung kalsada na to, mataas. Ayan, oh. Whoop. Meron pang isa dito. Yan, ingat po kayo dito sa part na to. Ito mas matarik to. Yeah. Woo! Bilog na bilog. Sungay na sungay, eh, letter C. Hindi ko lang alam kung anong barangay ang nakakasakop doon sa magandang spot na yon na parang Batanes. Naghahanap ako ng mga signage para malaman natin kung anong barangay dito sa Atok Benguet, pero wala tayong makita. Kaya po sa mga followers and subscribers natin, paki-comment po sa video na to kung saan po yung eksaktong barangay na nakakasakop po doon sa magandang kalsada na yon dito sa Atok Benguet. Tingnan nyo yung fog umakyat doon sa mga kabundukan, at hindi na natin nakikita yung mga tanawin doon sa baba. Napakalamig talagang. Babalik at babalik ka talaga dito sa Halsema Highway. Tingnan nyo yung kalsada, oh. Binabalot na ng makapal na fog. Habang tayo ay nagmumotor, kamukha din nung nakita natin kanina habang paakyat tayo dito sa mas mataas na bahagi. You are now approaching Halsema Half Tunnel. Okay, dadaan na tayo dito sa Half Tunnel ng Halsema Highway. Yan, isa rin po itong kilalang spot dito sa Halsema Highway. Ayun, oh. Half Tunnel ng Halsema. Yan, kapag dito na kayo at dumadaan na kayo dito sa Half Tunnel, pwede kayong huminto dito para magpa-picture. Merong spot dito. Yan. Yan, pwede na kayong tumayo doon, pumesto para makapagpa-picture kayo doon sa Half Tunnel. Meron po kayong mababasa dito sa may Half Tunnel. Ang nakasulat ay a 50-meter portion of the highway curb from the face of the huge rock constructed in 1968 after the strong typhoon Trining washed out the road. Pagkatapos po nating daanan itong Half Tunnel dito po sa Halsema Highway, malapit na tayo sa pangalawa po sa pinakamataas na highway system dito sa Pilipinas. Dito rin po matatagpuan sa Atok Benguet ang tanyag na Northern Blossom. Ayan, dito po yan. Ayan po yung pinaka-signage nila. Ayan, oh. Northern Blossom Flower Farm. Na-i-vlog na po natin yan. Check nyo na lang po yung mga videos natin sa YouTube. Ayan, konti na lang, malapit na tayo sa
second highest point. Yo, ito na tayo. So makikita nyo dito, highest point, Philippine Highway System, elevation 7,400 feet. Dahil ito yung former na highest point. At dahil nga ang pinakamataas sa kalsada ngayon ay matatagpuan na po sa Tinok, Ifugao, itong sa Atok Benguet ay pangalawa na lamang. Dahil mas mataas yung elevation doon. At ito naman yung spot dito na pinupuntahan ng maraming turista. Meron ditong view deck. Ayan o, may mga turista doon na nagpapapicture. Okay, parada muna tayo dito. Ito yung pinaka view deck dito na pwede nyong puntahan. Ito yung tanawin na makikita ninyo. Kaso sa mga oras na to, mayroong sunog ang kabundukan. Ayan o, ang laki na ng sunog. Pero dito makikita natin yung magandang tanawin. Minsan matsyempohan nyo dito, sobrang kapal ng fog at wala na kayong makikita na tanawin. Ito yung mga kabundukan na makikita nyo rito sa view deck. So stop kayo dito tapos pa-picture kayo. Okay, so narating na natin muli ang pangalawa sa pinakamataas na highway system dito sa Pilipinas. So ngayon, patungo na tayo sa Mount Oli. Sana abutan pa natin ng maliwanag para mas maipakita namin sa inyo ng mas maganda. Okay, let's go to Mount Olis. Ito yung way papuntang Sakura Park saka sa Heights Place. Yan yung mga pwede nyo puntahan dito sa way na to. Yan, may kataasan ng kalsada. Oh, tarik din ha. Ang lawak din pala ng taniman ng gulayan dito sa Atok Benguet. At dito matatagpuan yung parte ng maraming taniman ng gulay dito sa pag-akyat papuntang Sakura Park saka po sa Mount Olis. Ayan o, ang dami o. Para tayong nasa Mancayang Benguet. Ganito din yung ambience dun eh. Yan, Mount Olis, 7,900 feet above sea level. Yun, dito tayo. Ang lawak din pala ng hagdan-hagdan na taniman ng gulay dito. Yan, dito dumiretso si Suki. Medyo masikip pala yung kalsada na papasukin dito papuntang Mount Oli saka Sakura Park. Bigayan lang, may nakasalubong tayo. Palitang-palit yung dinadaanan natin para tayo nasa Eskinita ulit. Yeah. Yun, this way, Mount Olis. So hindi pa ganun kaganda yung kalsada rito. So bali parang Eskinita na kalsada papasukin ninyo. So makakapasok naman ng 4 wheels. Mount Olis viewpoint. Diretso tayo dito. Yeah. Mataas na to. Paakyat na. Wow, wow, wow. Let's go. Tarik din ha. Wow. Ang daming repolyo din sa baba.
Yan, 7,900 feet above sea level tong inakyat natin, papunta dun sa mismong pinaka view deck nitong Mount Olis. So hindi ko lang alam kung meron pa tong trekking, kung kakayanin na ng motor na makarating doon sa taas. Okay, so meron ditong information area. So kailangan nating mag-register muna dito. So meron po ritong babayaran na entrance fee, 100 pesos per head. At pagkatapos pwede nyo nandalin yung motor nyo doon para magsimulang mag-trek papunta ron sa mismong pinakataas. Okay, so nakapark na yung mga motor natin dito. So kailangan na nating maglakad paakyat doon sa mismong pinakasummit nitong Mount Olis. So dito pa lang sa mismong pinakababa, ganito kagandang tanawin na yung makikita natin. Tapos makikita ninyo nagaganda ang mga bulaklak dito sa malamig na lugar sa rehiyon ng Cordillera. Talagang nakakabuhay sila ng ganito kagandang mga bulaklak dito. Dito sa likod natin nakikita natin yung mga tanawin na halos unti-unti na rin natatakpan ng makapal na ulap. Tapos dito sa gilid meron din silang taniman ng mga strawberry dito na madadaanan ninyo. Tingnan ninyo yung tanawin sa likod ko. Ito yung masasabi natin na abot tanawan langit. Sobrang taas natin. Ito po yung last na hagdan na ating aakyatin. At mararating na natin yung mismong pinakatuktok nitong Mount Olis. Yun, sa wakas, at narating na natin yung pinaka-summit nitong Mount Olis. So dito sa mismong pinakataas meron tayong mababasa na you are now standing at Mount Olis Summit, 7,900 feet above sea level. So ganun tayo kataas. So tingnan natin yung mga tanawin na makikita nyo dito. Kaso sa ngayon nga halos puro ulap yung mga nakikita natin dito dahil natsyempohan natin na makapal ang fog. So dito sa mismong pinakatuktok, pag tumingin kayo dun sa mismong pinakababa, makikita ninyo merong vegetable terraces. At hindi ko lang alam kung anong mga tanawin na makikita natin doon dahil nga sobrang kapal ng fog na natsyempohan natin. So 360 degree view ang makikita nyo dito. Nakapalibot ang tanawin. Dito naman sa harap natin makikita natin na meron din kabundukan ng mga vegetable terraces. So dito sa mismong pinaka-summit ng Mount Olis, tanaw na tanaw natin yung mga taniman ng gulay dito. So kung kayo ay magpaplano na puntahan ang Halsema Highway at puntahan din yung mga napuntahan namin ni Suki at naibahagi sa inyo, huwag nyo pong palampasin na hindi pupuntahan itong Mount Olis. Mas agahan nyo lang po yung pagpunta rito para mas makita ninyo yung buong tanawin dito sa Mount Olis. Dahil kami, inabot na kami halos ng alas 5:30 bago narating ang Mount Olis. Kaya ganitong tanawin na lang yung naibahagi namin sa inyo. Pero sabi nung may-ari, nakapalibot daw ang magandang tanawin dito. So pasyal kayo dito sa Mount Olis, dito po sa Atok, Benguet. Yon, at nalibot na nga po natin muli ang ganda ng Halsema Highway. Napuntahan natin ang pangalawa sa pinakamataas na highway system. At yung pinaka-ending ng ating istorya na to ay nakarating tayo sa Mount Olis. Yon, maraming salamat po sa patuloy na suporta
sa ating ginagawang pag-ikot at pagbabahagi sa inyo ng ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. So abangan nyo po yung ating susunod na episode dito po sa ginagawa nating pag-ikot sa rehiyon ng Cordillera. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, ang ganda ng Pilipinas. Magmotor lang tayo. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.